Shahrut Tawbah. Ito ay buwan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nagtatawba ka kay Allah ta'ala. At ang tauba, lagi natin tatandaan, kabilang sa pinakamalaking ibada ng pagsamba kay Allah ta'ala. Anong dahilan? Kasi yung tao naman kasi talaga, mahalul khata' wan nisyan. Tayo, lagi tayo nahuhulog sa kamalian at kasalanan. Sino ba sa inyo hindi nagkakasala? Ang isang tao talaga, natural sa tao na gumagawa ng kasalanan at gumagawa ng kamalian. Pero ang nagiging normal na tao talaga, matapos gumawa ng kasalanan, nagtatawba kay Allah. Pero ang hindi normal, yung panghawakan mo yung kasalanan, sabihin mo, wala nang pagbabago, ganito na ako. Yun ang bawal. Kapag nagtatanong kayo, Ustad, paano ang isang case ng isang tao gumawa ng kasalanan, tapos nagtauba, nagkasalanan, nagtauba, nagkasala, nagtauba, nagkasala, nagtauba, ganun pa ulit-ulit. Ang mahalaga, nagtauba ka kay Allah Ta'ala. So, ang isang tao kapag nakagawa ng kasalanan, nagtauba siya, mabuti yon kapag nagtatauba ka. Pero ang nakakatakot lang kasi doon, baka mamatay ang isang tao sa loob ng kasalanan. Naintindihan ninyo? Karinto lang isang tao nagkasakit na ospital, na okay na ospital, okay na. Kapag katapos mo sa ospital, naging okay ka na. Di ba wala na yung sakit? Tama? Ganon din ang isang tao nagtauba. Kapag nagtauba ka, ay parang din tinanggal ni Allah taling kasalanan na gawa mo na kahit na ulit mo pa. Hindi mo lang pwede panghawakan yung kasalanan at sabihin mo ay ito na talaga yung pagkatao ko, hindi na ako magbabago. Yun ang bawal. Pero yung nagagawa mo siya pa ulit-ulit at nagtauba ka, ay hindi ko naman sinasabi na okay yung kasalanan. Ang pinupunto ko doon ay okay yung pagtauba mo matapos ang kasalanan. So hindi mahihiya ang isang tao kapag pumunta ng masjid. Kasi bakit? Kasi maraming mga taong bibigyan sila ng taufik ng Allah Ta'ala na pumunta ng masjid, maggawa ng ibadah kay Allah Ta'ala. Kaya ipinagbabawal sa isang Muslim, uy, ngayon ka lang dumating dati di ka naman nag-fasting, di ka naman punta ng masjid, bawal yun. Ipinagbabawal sa Islam yun. Kasi bakit? Ginabayan siya ni Allah Ta'ala. Ay dapat sa isang tao ay magabayan din ni Allah Ta'ala. Ay hindi, wala kang karapatan na husga ng isang tao. Kung nagbago siya ngayon, tapos namatay sa buwan Ramadan, edi sa langit siya. Ay ikaw nagbago ka, tapos pagdating ng Ramadan, nagbago ka, naging makasalanan ka, edi saan ka? Doon ka sa kangkungan. Kaya nga ang buwan ng Ramadan na tinatawag na buwan ng pagtauba, kasi hindi lang isang tao. Kasi alam mo yung problema minsan kapag gusto magbago? Kapag halimbawa taga dito ka, dati kang snatcher, di ba? Tapos nagbago ka. Ano sabi ng mga tao sa'yo kapag nagbago ka? May bibiktimahin ka na naman na bago. Dati iPhone, ngayon Samsung. Di ba? Pero kapag lahat ng mga snatcher dito nagtauba, may sabihin ba ng tao, nag-joke lang yung mga tao na yan? Nag-joke lang kayo, lahat kayo sabay-sabay nagbago? Sa tingin ninyo, may niwala ang tao, hindi? Maniniwala sila kasi lahat sabay-sabay. Ganito rin sa buwan ng Ramadan kapag ang tao nagbago, tapos lahat sila sabay-sabay pumunta ng ibada. So hindi siya sabihin mo na joke lang yun. Kasi ang isang tao kapag ginabayan ni Allah Ta'ala, فَمَنْ يَهْدِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ فَمَنْ يَهْدِ. Sino magagabay pagkatapos si Allah Ta'ala? Naintindihan ninyo? So yun yung pinakapunto dito na kaya tinatawag na ang buwan ng Ramadan, buwan ng pagtauba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mga taong mag-iibada, maggagawa sila ng pagsamba, hindi baguhan sa kanila kundi sa lahat ng mga tao. Kaya tignan nyo, normal mapupuno yung masjid. So kasi bakit? Ito yung buwan na kung saan yun ang ginabayan ni Allah Ta'ala. Tama ba? So ganun. Kaya nga dito, mudaya ka to syaitan at ito ay nagiging tauba. Yung dating ginagawa mong kasalanan ay magiging dahilan ang buwan ng Ramadan para baguhin mo ang sarili mo. Tignan ninyo. Yung sabi ninyo na hindi nyo kaya magsala ng Fajar, ngayon nakapagsala kayo ng Fajar. Parang Jum'ay ang Fajar natin dito. Dati kapag Fajar dito, 3-4 na tao lang yung tao ko. Di ba? Kapag Fajar ngayon, hanggang labas ng gate, kulang na lang kayo yung magbukas ng masjid. So, ibig sabihin, hindi pala totoo yung dahilan ng tao na hindi niya kaya mag-Fajar. Kaya pala niya magbago. Yung sinasabi ninyo, hindi niyo kayang magising sa gabi para kumain mag-fasting, nagawa ninyo. Yung sinasabi niyo mahirap magsala kasi may trabaho ka, nagawa ninyo hanggang tarawih. May trabaho kayo, nagtitinda kayo. Yung sinasabi ninyo, hindi nyo kayang iwasan yung paninigarilyo. Tingnan sa buwan ng Ramadan, sa isang buwan na iwanan ninyo. Di ba? So, ibig sabihin, yung sinasabi ng tao na hindi niya maiwasan yung alak, naiwasan niya. Yung musika, naiwasan niya. Yung Fajr, nagagawa niya. 5 waktu pa. Dito pa siya nagpapahinga, antayin pa niya. Asar hanggang Maghrib, nagawa niya.
So, ibig sabihin, yung isang tao, kapag binigyan ka ng taufik ng Allah o talang gabay na ikaw ay magbago, ay kaya mong baguhin yung pagkatao mo. Maliban na lamang, ay dapat talaga ituloy mo hanggang pagkatapos ng Ramadan. Kasi kung sino yung sinasamba mo sa buwan ng Ramadan, siya rin yung pagkatapos ng Ramadan, yung Panginoon mo. So, ibig sabihin, yung buwan na ito ay binigyan ka ng pagkakataon ni Allah Ta'ala na baguhin mo yung sarili mo na dati sinasabi mo hindi mo kaya pero nagawa mo pala. Tama ba? So, kaya tinatawag na Shahrut Tauba, buwan ng pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala.